Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video, isang makabuluhang talakayan na naman po ang pag-uusapan natin tungkol dito sa case na kinakaharap ni Bossing Vic Sotto. Dahil meron tayong isang impormasyon na nakalap na mapapaisip kayong tunay, no? Tungkol ito sa tunay na producer ng pelikulang Pepsi Paloma. Mamaya, tatalakayin natin kung anong meron dyan sa producer na kung saan ay tunay nga pong mapapaisip kayo. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol dyan, nais ko munang batiin ng happy 30 years sa Itbulaga. Etong si Dabarkads Alan K. 30 years na pala siya, no? 3 dekada na pala siya dito sa Itbulaga. And kanina nga po or kahapon pala mga kadabarkads, binahagi niya sa kanyang Instagram account ang mga picture niya kasama niya ang mga Dabarkads. So, tingnan niyo po, sabi niya dito, Diyos ko, 30 years na pala ako sa Itbulaga. Happy anniversary to me. So kahapon ito, na late lang tayo ng pagbati sa kanya. So ang tagal na pala ni Alan K sa Itbulaga, no? Umulan, umaraw, sa hirap at ginhawa, kasama po si Alan K. Kung nasaan ang TBJ, andon din si Alan K. So hindi din po matatawaran ang loyalty ni Alan K sa TBJ at sa mga Dabarkads. Kahit na maliit daw yung sahod niya, kahit wala siyang sahod, tatanggapin niya yon para lamang makasama niya ang TBJ. Grabe, di ba? Unconditional yung pagmamahal ni Alan K kay Bossing Vic Sotto, kay Tito Sotto, and kay Boss Joey De Leon. Kaya naman, happy 30 years dito po sa Itbulaga, Alan K. Samantalang mukhang may niluluto po ang ating mga singing queens. So parang meron silang panibago na naman na single na ilalabas mga kadabarkads. So ayan po, mukha pong nag-e-ensayo na sila Eunice. And syempre, andyan din si Samantha Rascal, si SQ Jean, and si SQ Ann ay busy po sa pagre-rehearse. Ayan po mga kadabarkads. Nako, I'm so excited na maipalabas na naman etong panibago po nilang single. So nakakatuwa lang, ano. Natatandaan niyo po ba yung sinabi niya Tito Sotto na gagawan sila ulit ng panibagong single? So baka ito na yun mga kadabarkads. Nako, antabayanan na lamang natin kung kailan po ilalabas ang second single ng mga singing queens. At this time, sana po ay sobrang mag-trending ito. Kasi yung first single po nila mga kadabarkads ay medyo hindi pumatok ng ganon. Diba? So sana itong second single natin para po sa mga SQ ay pag-usapan at kagatin po ng masa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa issue na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Sotto. So although meron tayong inilabas na producer, no, mula yan sa PEP, producer ng Pepsi Paloma, pero meron pa rin po mga hindi naniniwala na yun ang producer. Meron daw, boss, etong si Direk Daryl Yap. So, nakuha ko ang info na to sa isa sa TBJ Defender din po. Kaya gusto kong iparating sa inyo ito, mga kadabarkads, dahil mapapaisip kayo. So, ganito kasi yan mga kadabarkads. May mga nauna pong interview itong si Daryl Yap. At nabanggit niya po sa interview na yon na may boss po siya at hindi daw siya ina-allowed na gumamit ng ibang artist. Biba lamang daw, under Biba. Kaya mapapaisip kayo, 'di ba? Kasi nitong nakaraan, sinabi 'di ba na tinanggihan po etong script ni Daryl Yap ng producer na si Boss Vic kasi nga po magkaibigan sila 'di ba ni Bossing Vic Sotto and ng TBJ. Plus may pinagsamahan sila niyan. Pero ang katanungan po kasi dito, since hindi nga allowed itong si Daryl Yap na makipagtrabaho sa ibang artist at sa Biba lamang, dahil under po siya ng contract ng Biba, kaya ang tanong dito,
yaang mga artistang yan ay saan ba nakakontrata? Hindi po ba ay sa Viva? At ang tanong pa dito, sino daw ang mga nagpahiram ng camera dito po kay Direk Daryl Yap? Kasi ang pagdidirect daw po at ang producer, ang pagpuproduce ng film ay iba po. No, magkaiba daw po yun. Bihira lamang daw po na makatagpo tayo ng director na tapos producer pa. Kasi kung tinanggihan daw po ito ng Viva Film tapos pinahiram pa din ng mga gamit, di parang lumalabas na sila din daw po yung producer ng naturang pelikula. Kasi kung tinanggihan daw po yan, totally hindi ipapahiram yung artista ng Viva, hindi din po ipapahiram yung mga camera ng Viva. Kaya sabi nga po, dapat daw pong paimbestigahan or questionin ng Divina Law kung sino daw talaga ang producer ng naturang pelikula nitong si Daryl Yap. Kasi mga Kadaver Cats, pinipilit daw pong ipalabas ng February 5. Diba? February 5. Ang 40 death anniversary pa nitong si Pepsi Paloma ay May 31 ata kung di ako nagkakamali. So bakit ipipilit na February 5? Ito ipalabas sa lahat ng sinihan. 'Di ba? Sinabay pa talaga sa mga kampanyahan po ng mga hahangad. 'Di ba? So napakalinaw ng motibo dito, 'di ba? Nasirain po ang mga SOTO. So pwede pong madamay dito sa kaso itong Viva Film kung pinahiram nga nila, 'di ba, noong mga camera nila tapos mga artista na under ng Viva. Pinahiram din kasi not allowed itong si Daryl Yap na makatrabaho yung ibang artista na hindi naman under ng Viva. 'Di ba? So nakakatawa, 'di ba? So eto meron tayong nakalap mula po ito kay Kadaver Cards natin na si Jong. Sabi dito, company knowledge and involvement, even if the company initially refused the film, their subsequent provision of artists could be interpreted as some level of involvement. Ayan no, if they were aware of the illegal nature of the film, they could be held liable for aiding and abetting its creation. However, providing their knowledge and intent would be crucial for the prosecution. So, ayan, napakalinaw. 'Di ba? Kung nag-provide sila ng mga kagamitan ng mga artista dyan na under Viva, di lumalabas na sila po, 'di ba? Yung nag-produce ng movie. Kasi mismong si Daryl Yap na po yung mismong nag-booking na I'm not allowed to work nang hindi under sa Viva. Tapos inamin niya pa doon na may boss pa siya. So sana sinabi niya na lamang sa interview na ako yung nag-produce, 'di ba? Tapos kumuha na lang ako diyan ng ibang mga artista. So doon masasabi natin na hindi damay etong Viva. Sinabi niya may boss po siya. Tapos hindi pa siya allowed na kumuha ng ibang artista na hindi po under ng Viva. So questionable doon, 'di ba? Kaya sana po ay ma-question din or maimbestigahan din po kung sino ba talaga yung nag-produce niyan. So mapapaisip din kayo, 'di ba, mga Kadaver Cards? Kasi kung ni-refuse mo yan, pagdadamutan mo yan ng mga kagamitan maging ng artista mo. So, sana po maimbestigahan ng Divina Law itong producer din ng naturang pelikula netong si Daryl Yap. So, ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Cards? Mag-iwan kayo ng komento at opinion dito po sa update natin ngayong hapon. Okay, or ngayong gabi. So, hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.